Sa pag-usbong ng bagong henerasyon ng mga artista sa Philippine entertainment industry, laging may mga pangalang bigla na lamang lilitaw, magpapakilala at huhuli sa atensyon ng publiko. Hindi lamang dahil sa kanilang apelyido, kundi dahil sa kakaibang hatak nila sa masa. Isa sa mga pinakabagong personalidad na ito ay si Eman Bacosa, ang anak ni pambansang kamao at dating Senador Manny Pacquiao, na ngayon ay opisyal ng bahagi ng Sparkle GMA Artist Center. Ngunit ang pagpasok ni Eman sa mundo ng showbiz ay hindi basta pagdungaw lang ng isang anak ng sikat. Hindi ito isang simpleng paglalakad sa pulang karpet dahil lamang sa bigat ng pangalan ng kanyang ama. Sa halip, ito ay simula ng isang kwento tungkol sa isang binatang may pangarap at determinasyong patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang spotlight, hiwalay sa anino ng ama, at may bitbit na sariling personalidad, talento at karisma na unti-unting nakikita ng publiko. Nang ipahayag ng Sparkle GMA Artist Center noong Nobyembre 19 ang pagpasok ni Eman sa kanilang lumalaking pamilya, tila nagkaroon ng bagong sigla ang social media. Sa caption pa lamang ng kanilang post, ramdam ang sinseridad at excitement. Welcome to Sparkle, Eman Bacosa Pacquiao. Bungad nila, isang maikling pangungusap pero sapat upang magsimula ng bagong yugto sa buhay ng binata. Sumunod pa ang kanilang pahayag na naglalarawan kay Eman bilang isang artistang may charm, may disiplina, at unti-unting lumalakas ang presensya. Hindi lang ito papuri, isa itong pahiwatig na nakita nila kay Eman ang potensyal na maningning at magkaroon ng sariling pangalan sa industriya. At hindi nagtagal, sumunod agad ang reaksyon ng publiko. Hindi tulad ng ibang celebrity announcements na karaniwang nahahati ang komento, kakaiba ang nangyari kay Eman. Mas marami ang natuwa, mas marami ang sumuporta, at mas marami ang nagbigay ng kani-kanilang mungkahi para sa unang direksyong tatahakin niya. May mga nagsabing gusto nilang mapanood si Eman sa PBB. May iba namang nagsabing gusto nilang makatrabaho niya ang actress na si Jillian Ward. Hindi lang dahil bagay umano sila, kundi dahil naroon ang isang kilig na matagal na palang lihim o tahimik na inamin ni Eman. Ang mga komento mula sa netizens ay hindi lamang basta online noise. Ito ay simbolo ng kung paano sinasalubong ng masa ang isang baguhang artista, lalo na kung may potensyal itong maging bagong teen heartthrob ng kanyang henerasyon. Isang netizen ang nagkomento, "Pakipasok na sa bahay ni Kuya yan." Habang may isa pang nagsabi, "Papatok to pag magka-love team sila ni Jillian, feel ko na yung kilig ni Eman pag makasama na niya sa show si Jillian." Sa mga salitang ito, kitang-kita ang interes ng mga tao, hindi lamang sa artista, kundi sa posibilidad ng isang bagong on-screen pairing na magbibigay ng bagong kilig sa telebisyon. Ang mas interesting dito ay ang bahagi ng kwento kung saan mismo si Eman ang nagbukas ng pintuan para sa ideyang iyon. Sa guesting niya sa Fast Talk with Boy Abunda noong Nobyembre 18, isang araw bago siya i-welcome ng Sparkle, diretsong itinapat sa kanya ni Tito Boy ang tanong, "Crush mong artistang Pinay?" Sa mundo ng showbiz kung saan maraming artista ang umiwas o nagbibigay ng safe answer, si Eman ay tumugon ng walang pag-aalinlangan. "Jillian Ward," sabi niya, simple diretso, totoo, at mariin ang reaksyon ng studio audience na tila ba "Oh!" o napaangat ang kilay sa kilig. Nag-joke pa si Tito Boy, "Kinilig naman ako, pero sa likod ng biro, halata na may spark ang simpleng pag-amin ni Eman na iyon." Hindi pa man sila nagtatrabaho together, may natural na intrigue na agad na nahawakan ng masa. At para bang sagot ng universe sa kilig ng moment na iyon, nag-post si Jillian sa kanyang Facebook ng 3 heart emojis. Isang clue na hindi niya pinalampas ang sinabi ni Eman. Hindi niya sinabi kung ano ang ibig sabihin ng heart emoji, pero sapat iyon para magliyab ang imagination ng mga fans. Sa muli, hindi na kailangan ng maraming salita. Sa panahon ngayon, isang simpleng emoji ay pwede nang magpanimula ng isang love team. Ngunit ang kilig-kilig na ito ay hindi lamang ang dahilan kung bakit pinag-uusapan si Eman. Bago pa man siya tumuntong sa showbiz, nag-viral na ang pangalan niya dahil sa kaniyang laban sa Thrilla in Manila 2, isang boxing event na ginanap noong Oktubre 28 sa Araneta Coliseum. Doon niya pinatunayan na hindi lamang siya basta anak ng isang boxing legend, isa rin siyang mandirigma sa sariling paraan. Sa loob ng ring, nakita ng mga tao ang tapang, determinasyon at puso ni Eman habang hinaharap ang kalaban niyang si Nico Salado. Sa huli, nakuha niya ang panalo via unanimous decision. Hindi madaling manalo sa Araneta, at lalo itong hindi naging madali dahil dala niya ang apelidong Pacquiao, isang apelidong kalakip ang mataas na expectation. Ngunit imbes na panghinaan, ginamit niya iyon bilang inspirasyon. Kaya nang lumipat siya mula ring patungong artista, marami ang natuwa. May mga boxing fans na sinabing, deserve niya lahat ng blessings, ang bait niya. May mga showbiz fans na nagsabing, ang lakas ng appeal nitong batang to. At may mga netizens na agad nagtayo ng wishful thinking. Movie with Jillian, guestings everywhere, love team soon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nagsisimula pa lang si Eman. At kahit ang press release at reaction ng mga tao ay puro papurin at excitement,
Ang hindi nakikita ng lahat ay ang personal na yugto ng kaniyang buhay na tuloy-tuloy na naghuhubog sa kaniya. Sa likod ng kamera, may mga tanong siyang kailangang sagutin. Sino ba ako bilang artista? Ano ba ang gusto ko talagang ipakita sa industriya? Paano ko haharapin ang pressure ng pagiging anak ng isang icon? Dito nagsisimula ang narrative ni Eman Bacosa. Hindi bilang anak ni Manny Pacquiao, hindi bilang athlete, hindi bilang celebrity by default, kundi bilang isang binatang sabik patunayan na may sariling kwento siyang dala. Sa pag-usbong ng bagong henerasyon ng mga artista sa Philippine entertainment industry, laging may mga pangalang bigla na lamang lilitaw, magpapakilala at huhuli sa atensyon ng publiko. Hindi lamang dahil sa kanilang apelyido, kundi dahil sa kakaibang hatak nila sa masa. Isa sa mga pinakabagong personalidad na ito ay si Eman Bacosa, ang anak ni pambansang kamao at dating Senador Manny Pacquiao, na ngayon ay opisyal ng bahagi ng Sparkle GMA Artist Center. Ngunit ang pagpasok ni Eman sa mundo ng showbiz ay hindi basta pagdungaw lang ng isang anak ng sikat. Hindi ito isang simpleng paglalakad sa pulang carpet dahil lamang sa bigat ng pangalan ng kanyang ama. Sa halip, ito ay simula ng isang kwento tungkol sa isang binatang may pangarap at determinasyong patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang spotlight, hiwalay sa anino ng ama, at may bitbit na sariling personalidad, talento at karisma na unti-unting nakikita ng publiko. Nang ipahayag ng Sparkle GMA Artist Center noong Nobyembre 19 ang pagpasok ni Eman sa kanilang lumalaking pamilya, tila nagkaroon ng bagong sigla ang social media. Sa caption pa lamang ng kanilang post, ramdam ang sinseridad at excitement. Welcome to Sparkle, Eman Bacosa Pacquiao. Bunggad nila, isang maikling pangungusap pero sapat upang magsimula ng bagong yugto sa buhay ng binata. Sumunod pa ang kanilang pahayag na naglalarawan kay Eman bilang isang artistang may charm, may disiplina, at unti-unting lumalakas ang presensya. Hindi lang ito papuri, isa itong pahiwatig na nakita nila kay Eman ang potensyal na maningning at magkaroon ng sariling pangalan sa industriya. At hindi nagtagal, sumunod agad ang reaksyon ng publiko. Hindi tulad ng ibang celebrity announcements na karaniwang nahahati ang komento, kakaiba ang nangyari kay Eman. Mas marami ang natuwa, mas marami ang sumuporta, at mas marami ang nagbigay ng kani-kanilang mungkahi para sa unang direksyong tatahakin niya. May mga nagsabing gusto nilang mapanood si Eman sa PBB. May iba namang nagsabing gusto nilang makatrabaho niya ang actress na si Jillian Ward. Hindi lang dahil bagay umano sila, kundi dahil naroon ang isang kilig na matagal na palang lihim o tahimik na inamin ni Eman. Ang mga komento mula sa netizens ay hindi lamang basta online noise. Ito ay simbolo ng kung paano sinasalubong ng masa ang isang baguhang artista, lalo na kung may potensyal itong maging bagong teen heartthrob ng kanyang henerasyon. Isang netizen ang nagkomento, "Pakipasok na sa bahay ni Kuya yan." Habang may isa pang nagsabi, "Papatok to pag magka-love team sila ni Jillian, feel ko na yung kilig ni Eman pag makasama na niya sa show si Jillian." Sa mga salitang ito, kitang-kita ang interes ng mga tao, hindi lamang sa artista, kundi sa posibilidad ng isang bagong on-screen pairing na magbibigay ng bagong kilig sa telebisyon. Ang mas interesting dito ay ang bahagi ng kwento kung saan mismo si Eman ang nagbukas ng pintuan para sa ideyang iyon. Sa guesting niya sa Fast Talk with Boy Abunda noong Nobyembre 18, isang araw bago siya i-welcome ng Sparkle, diretsong itinapat sa kanya ni Tito Boy ang tanong, "Crush mong artistang Pinay?" Sa mundo ng showbiz kung saan maraming artista ang umiwas o nagbibigay ng safe answer, si Eman ay tumugon ng walang pag-aalinlangan. "Jillian Ward," sabi niya, simple diretso, totoo, at mariin ang reaksyon ng studio audience na tila ba "Oh!" o napaangat ang kilay sa kilig. Nag-joke pa si Tito Boy, "Kinilig naman ako, pero sa likod ng biro, halata na may spark ang simpleng pag-amin ni Eman na iyon." Hindi pa man sila nagtatrabaho together, may natural na intrigue na agad na nahawakan ng masa. At para bang sagot ng universe sa kilig ng moment na iyon, nag-post si Jillian sa kanyang Facebook ng 3 heart emojis. Isang clue na hindi niya pinalampas ang sinabi ni Eman. Hindi niya sinabi kung ano ang ibig sabihin ng heart emoji, pero sapat iyon para magliyab ang imagination ng mga fans. Sa muli, hindi na kailangan ng maraming salita. Sa panahon ngayon, isang simpleng emoji ay pwede nang magpanimula ng isang love team. Ngunit ang kilig-kilig na ito ay hindi lamang ang dahilan kung bakit pinag-uusapan si Eman. Bago pa man siya tumuntong sa showbiz, nag-viral na ang pangalan niya dahil sa kaniyang laban sa Thrilla in Manila 2, isang boxing event na ginanap noong Oktubre 28 sa Araneta Coliseum. Doon niya pinatunayan na hindi lamang siya basta anak ng isang boxing legend, isa rin siyang mandirigma sa sariling paraan. Sa loob ng ring, nakita ng mga tao ang tapang, determinasyon at puso ni Eman habang hinaharap ang kalaban niyang si Nico Salado. Sa huli, nakuha niya ang panalo via unanimous decision. Hindi madaling manalo sa Araneta, at lalo itong hindi naging madali dahil dala niya ang apelidong Pacquiao, isang apelidong kalakip ang mataas na expectation.
Ngunit imbes na panghinaan, ginamit niya iyon bilang inspirasyon. Kaya nang lumipat siya mula ring patungong artista, marami ang natuwa. May mga boxing fans na sinabing, deserve niya lahat ng blessings, ang bait niya. May mga showbiz fans na nagsabing, ang lakas ng appeal nitong batang to. At may mga netizens na agad nagtayo ng wishful thinking. Movie with Jillian, castings everywhere, love team soon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nagsisimula pa lang si Eman. At kahit ang press release at reaction ng mga tao ay puro papurin at excitement, ang hindi nakikita ng lahat ay ang personal na yugto ng kaniyang buhay na tuloy-tuloy na naghuhubog sa kaniya. Sa likod ng kamera, may mga tanong siyang kailangang sagutin. Sino ba ako bilang artista? Ano ba ang gusto ko talagang ipakita sa industriya? Paano ko haharapin ang pressure ng pagiging anak ng isang icon? Dito nagsisimula ang narrative ni Eman Bacosa. Hindi bilang anak ni Manny Pacquiao, hindi bilang athlete, hindi bilang celebrity by default, kundi bilang isang binatang sabik patunayan na may sariling kwento siyang dala.